Ano-ano na nga ba yung requirements at yung pinakaproseso sa pag-register sa SSS online account? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa SSS, pwede ka nang magkaroon ng SSS online account kung saan online lang din, ibig sabihin gamit yung computer or cellphone mo, pwede ka nang makapag-apply ng mga benepisyo. Halimbawa sa mga benepisyo na yon, ay yung pag-apply ng loan, kasama na dyan yung calamity loan or salary loan. Pwede rin naman yung mga benepisyo katulad ng sickness, maternity, disability, retirement, at napakarami pang iba. Also, required din kasi to para sa mga empleyado na dapat meron ka talagang SSS. So, kung wala ka pang SSS number, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano magkaroon nito. Online lang nakakuha na kami ng SSS number. Pwede nyong i-check yung page or channel namin dyan. At kapag meron ka ng SSS number, requirement yon para magkaroon naman ng SSS online account. Hindi ibig sabihin na meron ka ng SSS number, automatically meron ka ng SSS online o yung my.sss na tinatawag. Hiwalay na registration pa to. So, pag kinlik ko yan, and then create account, andito na yung pinakamaging requirements. Click ko lang ulit tong create now. And then member. Para sa mga miyembro, ang pinaka-requirements sa atin ay dapat meron ng SSS number. Also, ang iba pang requirements na hihingin sa inyo ay yung registration preference. Ibig sabihin, kailangan meron ka ng kahit na isa lang dito para makapag-proceed sa registration. Dati, yung phone number mo na nakalink sa SSS account mo, ibig sabihin nung nag-open ka ng SSS number, meron kasing nilagay na phone number doon. Yung phone number dati na nilagay mo dito, pwede na magamit as registration preference. Pero ngayon kasi hindi na. Ang tinatanggap na lang nila ay yung mga bank account or wallet na naka-enroll na sa SSS mo. Kung wala ka pa natatandaan na in-enroll na bank account or wallet sa SSS, hindi mo to pwedeng gamitin as registration preference. Pero kung meron ka na nung pinakabagong HUMID card ng SSS, meron kasing PIN code yon. Pwede mo yon gamitin as preference or registration preference nga para makapag-sign up sa SSS online. Pero kung wala ka nito, pwede ibang option katulad ng employer or household ID. Kung merong binigay sa'yo yung SSS na ganitong ID number, pwede mo na siyang gamitin. Kung wala pa at alam mong kasama ka dito as employer or nag-employ ka ng kasambahay, pwede kang mag-inquire sa SSS para sa employer ID mo. Ngayon, kung hindi ka kasama sa ganitong category, pwede naman yung payment reference number. Para sa akin, ito yung pinakamadaling pwedeng makuhang registration preference. Pag nagbayad ka kasi sa bayad center, bali, meron kasing contribution sa SSS, di ba? Pag miyembro ka na. Kapag nagbayad ka ng minimum, o basta nagbayad ka ng 1 month, regardless kung magkano, pero ang minimum nga ay 560, pwede ka nang makakuha ng proof of payment ng contribution. At dun sa proof of payment, dun sa bayad center sa ginawa ko, merong PRN dun. Yung PRN, ginamit ko to, in-enter ko lang siya, at nakapag-sign up na ako sa SSS successfully. So again, ito yung pinakamadali. Pero kung meron naman kayong pension na sa SSS, pwede nyong gamitin yon, date of loan, or nakapag-loan na kayo sa SSS, pwede nyong gamitin yung date of loan. Also, kung kakakuha nyo lang ng SSS number, at doon sa form na ginamit ninyo, halimbawa sa E1 or E6, merong transaction number, pwede nyo siyang ilagay dito. Pero yun ay para sa mga member na nag-open lang or nagkaroon ng SSS number ng December 10, 2020 onwards. Again, kahit isa lang dito, pwede nyo nang gamitin as preference number. Sa akin, ang ginamit ko nga PRN kasi wala na ako ng transaction number. Also, wala pa akong HUMID card, wala rin ako ng kahit na alin dito. So, ang ginawa ko lang, kinailangan kong magbayad ng isang month na contribution, pwede sa bayad center nga, at nakuha ko na yung PRN na siyang ginamit ko pang sign up. So, halimbawa, ito na yung sa payment reference number. Pwede na ako mag-provide dito ng SSS number. And then, i-enter ko na din yung cellphone number ko sa SSS, maging yung email address ko. I-enter ko siya twice. This time, preferred user ID naman. Sa user ID, at yung gagamitin natin ng pang-login sa SSS. Matatandaan na kapag i-access mo yung SSS online account mo, halimbawa ito, and then member login, ang gagamitin mong pang-sign in nga ay user ID and password. So, kayo yung mismong gagawa nito. So, ilagay natin siya dito. Dapat sundin yung mga parameters na nasa bandang baba, 8 to 20 characters, walang special characters. So, na-enter ko na twice yung user ID. This time, yung password naman.
So, okay na ako. Pwede nang mag-proceed at i-click itong next na button. Pwede kayong magkaroon ng error message, halimbawa CRN or SSS number not valid. Kapag ganyan, i-double check nyo lang yung SSS number ninyo, i-make sure nyo na tama yung pagkakalagay. May pagkakataon din na kahit parehong-pareho yung user ID na ginamit, nagkakaroon ng error na yung preferred user ID does not match. Kapag ganon, ulitin nyo lang din. May mga ibang user or ibang mga nag-comments doon sa previous video na ganon din yung naging issue nila. Pero may ibang sumagot naman na inulit lang talaga nila at nawala na yung error. Nakapag-proceed na sila. Basta i-double check nyo lang na tama yung registration preference maging yung SSS number. And then click nyo lang yung next. Kung sakali na ganito yung error na makita ninyo, CRN SSS number is already registered, kapag ganyan, mag-reset na lang kayo ng password ninyo sa SSS. So dito, ang gagawin nyo ay forgot password at i-provide na lang yung mga kakailanganin, either multi-factor authenticator or pagsagot sa security question. Meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dito. Pero kung wala namang error, pwede na mag-proceed sa next step. At yung sa next step nga ay yung kailangan na yung personal information mo, yung complete name, maging yung birth details. At kung saan ka din nakatira o yung mailing address na. So pag nakumpleto na lahat ng ito, kasama na yung mailing address and foreign address. Sa foreign address hindi nga pala ito required, pwede na mag-proceed sa next step. Pwede magkaroon ng error na katulad na ganito, your name and date of birth does not match. Kapag paulit-ulit yung error na katulad nito, balikan nyo lang din ang balikan at i-make sure na tama lahat ng info na pin-provide niyo. Para sa next step, i-review na lahat ng info. Bali this time, i-double check nyo lang kung tama lahat ng na-input nyong information. At kapag okay na, i-check lang tong terms of service at create an account. And ito na yung confirmation na nasubmit na successfully. Pero hindi ibig sabihin ay meron ng SSS online account. Kailangan pa kasing i-check yung email na pinadala sa inyo ng SSS. So, ito yung halimbawa ng email. Ito rin yung user ID na ginawa ninyo dapat. So, ang dapat na i-click dito ay itong link na clicking here. At mula dito, i-enter na lang yung last 6 digit ng SSS number. Sa case ko, hindi na ako nakapag-proceed sa mga next step kasi nirecreate ko lang naman yung pag-create ng SSS online. Meron na talaga kasi ako dati pa. Pero sa inyo, mag-proceed lang kayo hanggang sa nakarating sa step 2 which is yung completion na. And yun yung mga requirements para sa SSS online account registration. Kailangan nyo mag-create ng user ID and password. Pero bago yun, kailangan meron na kayong SSS number at registration preference. Again, ang ginamit ko ay PRN para nga naman makapag-sign up na. And then from there, sa SSS online account ko, pwede ko nang ma-access yung record ko sa SSS. Pwedeng i-check yung contributions and loans or makapag-apply ng mga benepisyo katulad nung sa na-mention natin kanina, maternity disability, at makapag-apply na din ng loan. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!